ngayon, sasamahan niya ako magkwento tungkol kay Mariang Sinukuan, isang diwata sa bundok ng Arayat sa gitnang bahagi ng Luzon, sa lalawigan ng Pampanga. Bawat gubat ay mayroong tagapagpangalaga. Sa Laguna halimbawa, may Mariang Makiling. Ang pinatubo ay binabantayan ni Apo Maliari. At sa bundok Arayat, ang namumunong diwata ay si Mariang Sinukuan. Mabait siya sa mga nangangailangan ng tulong. Pero pag may sinaktan ka sa gubat niya, mabigat ang parusa ng diwata. Diwata, diwata. Gutom ang aabuti natin kapag wala tayong makuhang pagkain. Ayoko lang magaya sa mga hayop na pinaparusahan niya. Anong kwento kahibangan naman yan? Nung araw kasi, sa kaharian ni Mariang Sinukuan. Mahal na Mariang Sinukuan! Inapi ako! Tulungan niyo ako! Anong nangyari? Ang mga anak ko! Hindi pa naisisilang ay walang habas ng pinaslang! Hindi! Ang kabayong may kasalanan nito at dapat siyang parusahan! Ikaw ba ay nakasisiguro? Mali ang magparatang ng walang katibayan? Kahit ipagtanong niyo po, may nakakita po sa kanya! Kuneho, Hunyango, hanapin ninyo ang kabayo para harapin ang bintang ng ibon. Masusunod po! Kabayo! Ha! Kabayo! Wala siya dyan. Dali-dali siyang umalis. Mukhang balisa. Saan siya nagpunta? Ba't ang dami niyo tanong, ha? Kadiri! Ano yan? Natatanggal ang butot ng butiki pag takot. Sir! Huwag niyo akong idamay, sir. Parang kama niyo na. May asawa at mga chikiting pa ako na sa akin lang umasa. Magunos diri ka, Kuneho. Baka sa'yo magalit si Sinukuan. Masyado pa silang maliliit para manghuli ng langaw. Takbo na, kabayo! Takbo! Hoy! Hinto! Huminto ka kung ayaw mong masaktan! Huli ka! Tama na yan! Kaya ako magpaliwanag! Eh, tumatakas ke! Kay Mariang Sinukuan ka magpaliwanag! Wag po! Wag po! Mahal na anak, hindi ko po sinasadya na matapakan ng pugat ni Ibon. Kasalanan nito ni Palaka. Si Palaka? Kumuha po siya ng pagkalakas-lakas,
Kaya po ako nagulat. Masyado ka namang matatakutin. Hindi po ako matatakutin. Tuwag ako! Tuwag! Alam mo na siguro kung bakit kami nandito. Wala akong kasalanan, kaya wala akong dapat na ikabahala. Handa na ako sumuko. Mahal na Diwata, hindi ko po sinasadya na mapakokak ng malakas. May kinagulat ng kabayo. May kinasira naman ng pugad ng ibon. Sa totoo lang, si Pagong po ang pinagmula ng lahat. Bakit si Pagong ang dapat sisihin? Nananahimik po ako noon. Pinagmumunihan ang kahulugan ng buhay. Kung ganon, papuntahin ang Pagong dito. Sa mga pinto. Ano ba? Hindi natin kailangan ng pinto. Sandali! Ayan na siya! Ayan na! Pagong, nadurog ang mga itlog ng ibon dahil daw sa'yo. Ipinatatawag ka ni Mariang Sinukuan. Magpaliwanag ka na lang kay Mariang Sinukuan. Sumama ka sa amin. Ang sa akin lang po, sino po bang hindi magdadala ng sariling bahay kapag nakakita ng apoy? Itong bahay na ito na lang ang meron ako. Lahat ng aking alaala nandito. Kung masunog ito, parang binuran nyo na rin ako sa mundo. Pero wala namang naiulat na sunog kagabi. Nagsisinungaling ka yata. Hindi ba? Kalilinis ko lang po ng bahay ko na makita ko si Alitaptap na lumilipad papalapit sa akin. May dala siyang apoy. Gusto niya sunugin ang bahay ko. Huwag niyo pong palapitin sa akin si Alitaptap. Susunugin niya ang bahay ko. Turuan na ang nangyayari. Nasaan ba si Alitaptap? Papuntahin siya rito. Bali, nadurog ng kabayo ang itlog ng ibon dahil natakot siya sa palaka. Natakot sa Pagong. Natakot sa Alitaptap. Baka maubos na natin ang mga hayop sa gubat bago matapos ang kasong ito. Parang naaninag ko siya. Tara! Takot ako eh. Huwag kang ang duwag. Lika na! Kakampi niya kayo, no? Ha? Anong sinasabi mo? Kakampi kayo ni Lamok. Hindi! Bakit nasama sa usapan si Lamok? Ipinatatawag ka ni Mariang Sinukuan. Bakit ako lang? Ang dapat niyong hulihin si Lamok. Pwes, nasan si Lamok? Ayan! Kitang-kita niyo may dalang itak. Mamamatay insekto! Anong ibig sabihin nito? Nakawalan mo ako! Dinadakip ka namin Kala mo hindi... sa ngalan ni Mariang Sinukuan. Sinukuan? Tamang-tama. May isusumbong ako. Dalhin niyo ako sa kanya. Sila mukhang may sala! May dala siyang itak! Siya ang nagtangka sa bahay ko. Ikaw ang magaling na nagsisisigaw na may sunog. Kita niyo yan? Kala niyo kung sino siya kumakak? Paano ang mga itlog ko? May babalik pa ba sila? Ha? Nagkagulo kayong lahat dahil sa takot. Ako ang tunay na biktima. Wala akong inaagrabyado nang bigla akong sipitin ni Alimango. At nang gumaling pa ang kanyang kinagat,
Sisimulan ko siyang hanapin para maghiganti! Alimango? Ikaw ang nagsimula nito? Humarap ka sa akin! Katahimikan! Lahat kayo ay nagpadalos-dalos din. Dapat ninyong isipin na kayo ay responsable sa inyong sariling pag-aasal. Mula ngayon, Ibon, sa itaas ka na ng puno gagawa ng pugad. Ikaw naman, kabayo, lalayuan ka ng marami dahil magiging ugali mo ng pagsipa at pagdamba. Palaka, dahil hindi ka nag-iisip bago buksan ng bibig, yang kokak na ang magiging boses mo sa habang panahon. Ikaw, Pagong, dahil masyado mong mahal ang iyong ari-arian, hindi ka na mahihiwalay sa iyong bahay. Alitap-tap, dahil naninindak ka gamit ang iyong lampara, dadalhin mo na yan habang buhay. Ikaw, Alimango, dahil tagilid kang mag-isip, mula ngayon, tagilid ka na rin maglalakad. Ikaw, Lamok, hinahatulan kita ng 1 linggong pagkakakulong dahil sa pagdala mo ng itak sa aking hukuman. At nang pakawalan, nangako siyang hahanapin ng alimango kahit saan ito magtago. Mula noon, lagi na siyang maaligid sa lahat ng butas, kahit sa tenga ng tao. Aray! Hala! Ayan na si Maria! Naku naman! Bakit ninyo kinukuha ang hindi sa inyo? Bilisan mo, Diego! Kailangan natin makalabas ng gubat! Bakit? Pabigat na pabigat ang sako. Anong nangyari sa baboy damo? Umalis na kayo bago kayo gawing baboy damo! Iyon ang huling pagkakataong nagpakita si Mariang Sinukuan. Sa pagdaan ng panahon, kinalimutan na si Mariang Sinukuan. Nawala ang tinig ng mustisya sa bundok Arayat. Pinutol ang mga puno, hindi nilubayan ang paghuli sa mga hayop at namayani ang kasakiman ng tao. Wala na kasi ang bantay ng kagubatan. Ang tuyot na gubat, ang mabait na parusa ni Mariang Sinukuan. Pero naniniwala ako na balang araw, babalik din siya upang ibalik ang ganda ng bundok. Babalik siya kapag natuto na tayong pangalagaan ang ating kalikasan.